Hello, magandang gabi walking listeners. Sumabay muna kayong maglakad sa akin ngayong gabi habang binabaybay natin tong kahabaan ng syudad at habang nagpapalipas tayo ng oras, meron na naman akong solid na kwentong i-share sa inyo. Welcome sa ating ika-10 episode dito sa I Walk, You Listen. Para sa gabi na to, isang pambihirang revelasyon ang pag-uusapan natin na may pamagat na hidden camera. Nakuhanan ng video ang biyenan ko habang nilalaso ng mga halaman ko. Grabe, nakuha talaga ang atensyon ko nito habang nag-scroll sa Reddit kasi grabing plot twist naman to. I mean, normal pa ba yung ganitong level ng toxicity o low-key psycho na talaga? Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yung ganitong klase ng inggit. Pero legit pala siyang nagaganap sa totoong buhay. Umabot sa punto na kailangan pa mag-invest sa technology para lang mahuli ang salarin. Ganito kasi ang eksena, itong si OP, as in yung original poster natin, ay isang certified plantito. Sobrang pinapahalagahan niya yung garden niya sa bakuran, mga mamahaling halaman, pinaghirapang alagaan, at talagang proud siya roon kasi nagsisilbi niyang stress reliever. Proud din naman ang asawa niya sa hobby niya, kaya walang problema. Ang naging major red flag lang talaga sa buhay nila ay ang monster-in-law niya, as in ang kanyang biyenang babae. Tuwing bumibisita tong si mother-in-law sa bahay nila, palaging may parinig. Kesyo nag-aaksaya lang daw si OP ng pera sa mga dahon, walang kwentang hilig, at mas maganda raw kung sementuhin na lang yung buong bakuran. Deadma lang si OP noong una, akala niya normal na generational gap lang o kaya trip lang siyang asarin. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin nitong mga nakaraang linggo. Napansin ni OP na isa-isang nalalanta at namamatay yung mga paborito niyang halaman. Una, akala niya may peste lang o baka nasobrahan sa dilik. Pero naging sunod-sunod na talaga. Kahit yung mga matitibay na klase, biglang natutuyo mula sa ugat. Doon na siya nagduda na parang may foul play na nagaganap. Kaya low-key siyang nagkabit ng tago at maliit na hidden security camera na nakatutok mismo sa garden area nang walang nakakaalam kahit ang asawa niya. Dito na pumasok ang T-guys at sobrang lala talaga nito. Noong weekend, habang nasa trabaho si OP at ang asawa niya, pumunta ang biyenan niya sa bahay para raw maghatid ng pagkain. Pag uwi ni OP, chinek niya agad ang camera footage. Laking gulat niya nang makita niya ang biyenan niya na may bit-bit na galon ng chemical weed killer. Kitang-kita sa video, walang kaabog-abog na ibinuhos ng matanda ang lason. Diretso sa mga ugat ng pinakamamahal niyang mga halaman, habang nakangiti pa na parang nakuha ang ultimate satisfaction. Kulang na lang mag-evil laugh sa screen. Noong una, uminit talaga ang ulo ni OP, pero naging matalino siya. Hindi niya agad hinarap ang biyenan. Nag-set up siya ng isang family dinner sa bahay nila kasama ang asawa niya at ang biyenan niya. Habang kumakain, seryosong binuksan ni OP ang usapan tungkol sa mga namatay niyang halaman. Todo maang-maangan pa ang biyenan, nagsabi pa na bunga raw yan ng kapabayaan mo. Doon na naglabas ng phone si OP at in-airplay sa TV screen ang buong CTV footage. Sa pulsa akto ang mukha ng matanda. Shocked din ang asawa ni OP at gumuho talaga ang mundo nito nang ma-realize kung gaano kalala ang ginawa ng sarili niyang ina. Justice was heavily served dahil ang asawa mismo ni OP ang nagpalayas sa nanay niya at nagbanta na hinding-hindi na ito makakatapak sa pamamahay nila. Pinagbayaran din ng biyenan ang buong halaga ng mga nasirang halaman para hindi tuluyang sampahan ng demanda para sa property damage at trespassing. Ngayon, balik sa pagiging green at mapayapa ang garden ni OP, free from any toxic energy. Grabe, deserve ang nangyari sa kanya. Diba? Sobrang satisfying na mismo ang anak ang tumayong pader para protektahan ang partner niya. So anong sa inyo sa kwentong to? Valid ba ang naging reaksyon ni OP at ng asawa niya? O masyado silang naging harsh sa pamilya nila? Comment down below ang mga saloobin nyo at kita-kita ulit tayo sa susunod na lakaran dito sa I Walk You Listen. Magandang gabi.